Isang mandirigma at magsasakang Viking na nagnanais na tuklasin at salakayin ang malalayong baybayin sa kabila ng karagatan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na Vikings mula sa taon ng 2013. Ang kwento ay nagsimula sa Easter Baltic sa panahon ng 773 AD at dito pinakilala si Ragnar at ang kwento ay nagsimula sa isang laban kung saan madali nitong tinalo ang tatlong lalaki kasama ang kanyang kapatid na si Rollo. At doon nasaksihan ni Ragnar ang isang madilim na figura na di umano'y si Odin at habang si Ragnar ay bumulong sa kanyang sarili ang figura na yon ay kinukuha ang mga kaluluwa ng mga mandirigma na namatay patungo sa Valhalla. Madalas may nakikita si Ragnar hindi tulad ng iba at si Ragnar ay isang pamilyadong tao na may anak na lalaki na si Bjorn na nasa hustong edad na at kailangan ng dalhin sa pangunahing nayon. Bagamat ang ina nito na si Lagertha at nagtanong kay Ragnar kung dapat na nitong bisitahin ang nayon sa susunod na taon. Hindi nakinig si Ragnar sa kanya at sinabi nito na si Bjorn ay handa na maging isang matanda kaya naman ang mag-ama ay nagtungo sa nayon kung saan masasaksihan nila ang mga bagay sa pamamagitan ng Viking court system at makita ang pinuno ng nayon na tinatawag na Earl na siyang magpapasya kung magpapatuloy ang Vikings sa kanilang mga raids. At habang nasa kakahuyan tinuruan ni Ragnar ang kanyang anak ng mga aral na natutunan nito. At balik sa bahay ni Ragnar si Lagertha ay pinuntahan ng dalawang bandido na alam na umalis ang kanyang asawa. Malinaw na hindi sila naghahanap ng pagkain o maiinom at nais nilang ilabas ang kanilang mga pansariling pagnanais. Ngunit pagkatapos ng 30 segundo malinaw na si Lagertha ay hindi lamang simpleng babae at sinabi nito sa mga lalaki na hindi nila siya matatalo kahit pasubukan nila sa loob ng 100 taon. Pagkatapos ay mabilis nitong dinisarmahan ang dalawang lalaki sa tipikal na pamamaraan ng mga Vikings. Samantala ang mag-ama ay dumating sa nayon kung saan sinalubong si Ragnar ng kanyang kapatid. At habang nasa tavern isiniwalat ni Ragnar ang isang aparato sa kanyang kapatid na maggagarantiya ng isang kurso patungo sa kanluran. Ang isang simpleng bagay na pagtuklas sa compass ay isang henyong piraso ng karunungan at inimungkahi ni Ragnar na gumamit ng sinag ng araw upang makakuha ng direksyon upang maglayag sa kanluran ng karagatan. At kung walang sinag ng araw sa ilang araw si Ragnar ay may snowflake na salamin upang malaman kung nasaan ang araw sa likod ng mga ulap. At sa courthouse ng nayon pinakita ang Earl na si Haraldson habang pinamumunuan ang kanyang mga tauhan at hinatulan ng isang magnanakaw at isang mamamatay tao. Nakita ni Bjorn ang buhay ng mga Viking at kailangan itong tumulong na sentensyahan ang lalaki sa kamatayan at kung paano ito tapusin. Pagkatapos ay natanggap ni Bjorn ang kanyang singsing at sumumpa ng katapatan kay Haraldson bilang anak ng 12 na isang status ng Vikings. At sa pagsimula ng pagsasalo pinaliwanag ni Haraldson na ang raid ay muling gagawin nila patungo sa silangan ng Russia at nang marinig ito ni Ragnar napilitan itong tumayo at pinaliwanag na ang landas ay dapat kanluran patungo sa mga bagong lupain dahil palagi nilang sinasalakay ang silangan ngunit wala silang makitang kapaki-pakinabang doon. At bukod pa ang lahat ay nakikinig sa mga kwento tungkol sa kayamanan ng kanluran ngunit wala pa silang nakikita na ruta patungo sa kanluran. At dahil naiirita sa mga kumukwestiyon sa kanya pinatahimik ng Earl si Ragnar at pinaliwanag na sa kanya ang mga bangka lupain at siya ang magdedesisyon. At nang maglaon pinatawag ng Earl si Ragnar sa kanyang pribadong silid at hiniling kay Ragnar na huwag na nitong banggitin ang kanluran magpakailanman. Isa itong one-way na pag-uusap na malinaw na kinaiinisan ng parehong lalaki at nang pinaalis ng Earl si Ragnar sinabi nito sa kanyang tauhan na wala itong tiwala kay Ragnar. At kahit natatakot at sumasamba sa kanilang Diyos si Ragnar at Bjorn ay nagtungo sa isang shaman at ito ay isang matandang lalaki na walang mata. Sinabi nito kay Ragnar na tanungin ang Diyos sa kanyang sarili sa mga susunod nitong aksyon. At sa kabilang banda isang sulyap sa nakaraan ni Haraldson ay pinakita sa isang flashback kung saan nagising ito sa isang bangungot at nakita ang kanyang anak na inilibing sa isang hukay. Pagkatapos ay pinakita ang kaibigan ni Ragnar na si Floki isang baliw na gumagawa ng bangka at siya ay kinuha ni Ragnar upang gumawa ng bangka na makakatagal sa mahirap na paglalakbay patungo sa kanluran. Pinaliwanag ni Floki ang pagtatayo ng bangka at nang dumating si Ragnar sa bahay nagtanong ito kay Lagertha kung may nangyari ba sa panahon na wala siya. Hindi ito nagsalita ng kahit ano tungkol sa mga magnanakaw ngunit sa halip sinabi nito na kailangan siyang sakyan nito na parang kabayo. At nang maglaon sinabi ni Ragnar na ang bangka ay malapit nang matapos at kailangan nilang maghanap ng isang grupo upang maglayag patungo sa kanluran. Isa itong mahirap na gawain dahil karamihan ay sasalungat sa utos ng Earl at habang lumabas ito para pakalmayan ang kanyang sarili pinagtapat ni Rollo ang kanyang pagmamahal kay Lagertha at nagalit ito dahil sa pagtanggi nito sa kanyang pagmamahal.
At sa labas ng bahay si Ragnar ay muling binisita ng pangitain ng isang maitim na figura na nakita nito sa labanan at isang senyales na hinihintay niya para malaman na tama ang kanyang ginagawa. At sa sumunod na araw si Floki, Rollo at Ragnar ay sinubukan ng bangka sa tubig at habang binaba ang layag ang barko ay tumakbo ng maayos sa ilog at tuwang-tuwa si Floki sa pagpuri sa kanyang sarili sa pagbuo nito. At sa itaas ng bundok ang spy ng Earl ay pinagmamasdan sila at sa sumunod na araw si Ragnar at Rollo ay tinipon ng kalalakihan para sa kanilang raid patungo sa kanluran. Binisita nila si Alec, isang pinagkakatiwalaang kaibigan ni Ragnar na nagtipon ng ilang binatilyo para sa paparating nilang raid. Lahat sila ay sumumpa upang panatilihing sikreto ang raid dahil gagawin ni Haraldson ang makakaya nito upang pigilan sila. Pinaalam ni Ragnar sa lahat ang tungkol sa kanyang plano at pinaliwanag na mayroon siyang isang mahusay na bangka na ginawa ni Floki. At sa kabila ng utos ng Earl, plano nilang magtungo sa kanluran upang sumalakay at kailangan nila ng maraming suporta. Nangako si Ragnar ng pantay na hati ng makukuha nila kung magtatagumpay sila sa raid na ito. Isang lalaki na si Kinat ay nagtanong kay Ragnar kung ano ang mangyayari kung wala silang makukuha o tubig lamang ang nasa lugar. Tumugon si Ragnar na papasukin nila ang lugar na tinatawag na England sa kanluran at ito ang perpektong oras upang sumubok ng panibago para bigyan puri ang kanilang Diyos at lahat ay nagpasya na sumama sa kanya. At balik sa bahay ang asawa ni Ragnar ay nagtanong kung aalis ba sila patungo sa kanluran at nais nitong sumama sa kanila dahil magaling ito sa pakikipaglaban ngunit tumanggi si Ragnar dahil nais nito na nasa ligtas siya at alagaan ang kanilang mga anak. Samantala may tila kakaibang nangyari sa tahanan ng Earl at ang lalaking nagpaalam sa Earl tungkol sa lihim na pagpupulong ni Ragnar at nakatingin sa asawa ng Earl ng may pagnanasa. Inalok siya ng Earl ng isang gabi sa kanyang asawa na si Siggy upang subukan ang katapatan nito. Kinuha ng lalaki ang bitag at pumasok sa silid ni Siggy ngunit bago ito may gawin nahuli siya ng Earl at hinatulan siya ng kamatayan. At sa sumunod na araw plano ni Ragnar na umalis patungo sa kanluran kasama ang grupo. Si Ragnar at ang partido nito ay nagtungo sa kanluran upang maghanap ng mga bagong lupain at ang Earl ay hindi na bahala dahil naniniwala ito na walang mga lupain sa kanluran at mamamatay sila. At sa daan ginamit ni Ragnar ang sundial na tila gawa sa yelo upang kumpirmahin ang kanilang direksyon at hinarap nila ang malalaking bagyo ngunit kinaya ng barko ni Floki ang malalakas na alon. At sa isang umaga ang isa sa grupo ni Ragnar ay nawalan ng pag-asa at kumbinsado na walang lupa sa lugar. Inakusahan nito si Ragnar na niloloko sila ngunit pinatay siya ni Ragnar at sa lalong madaling panahon nakita nila ang mga sigol at isang tanda ng malapit na lupain. At matapos ng ilang linggo na paglalayag si Ragnar at ang grupo ay narating ang Northumbria, England. Samantala sa Northumbria ang mga Kristiyanong monghe ay nagpipinta ng Biblia dahil ang mga palimbagan ay hindi pa naiimbento. Ang isang monghe na si Athelstan ay nakita ang barko ng mga Vikings sa pangpang at naalala ang propesya na ang mga halimaw ay lilito sa dagat upang wasakin ang bahay ng Diyos. Ngunit tinanggihan ito ng nakakataas sa kanya at ang mga monghe ay nagulat sa pagdating ng mga Vikings kaya nagtago sila sa kalapit na simbahan. Naghanda ang mga Vikings para sa isang pag-atake at nagbigay ng isang salita at naglagay ng mga dugo sa kanilang mukha upang magmukhang mas nakakatakot. At habang pumasok sila ang mga monghe ay walang awa na tinapos at sa isang bahagi ng simbahan nakita nila ang mga kayamanan, ginto, pilak at mga alahas. Nakatagpo ni Ragnar si Athelstan na nagtatago sa likod ng lamesa at nakipag-usap si Athelstan sa kanilang wika at binanggit ang pangalan ni Odin upang palayain siya. At nang makita ito si Ragnar ay naintrigo na ang monghe na ito ay nagsasalita ng kanyang wika kaya naman hindi niya ito pinatay. Si Rollo ay nabigo nang wala itong makitang babae sa simbahan at puro lamang monghe. Nais din itong patayin si Athelstan ngunit iniligtas siya ni Ragnar at balak siyang gawing alipin. At matapos na salakayin ng simbahan at nagdulot ng kaguluhan ng mga Vikings ay kumuha ng ilang monghe at pinagbuhat ng kayamanan bago tuluyang bumalik sa Kattegat. At ngayon si Ragnar at ang kanyang grupo ay bumalik matapos ng isang matagumpay na pagnanakaw kasama si Athelstan at ilan sa mga monghe. Nagtanong si Ragnar kay Athelstan kung ang lugar na pinanggalingan nila ay England at kinumpirma ito ni Athelstan. Pinaliwanag din ito na may isang bansa na tinatawag na Northumbria sa loob ng England. Si Ragnar at ang grupo ay narating ang Kattegat kung saan ang lahat ay tinanggap sila na tila mga bayani. Si Ragnar at ang grupo ay mabilis na pinatawag ng Earl para sa isang mahalagang pagpupulong at nagtanong ito kay Ragnar tungkol sa pagsalakay na ginawa nila. At sinabi ni Ragnar sa kanila na nanggaling sila sa kabilang karagatan kung saan nakita nila ang malaking kayamanan nang wala masyadong paghihirap.
Gayunpaman hindi binahagi ni Ragnar ang diskarte nito sa pag-navigate sa Earl at si Haraldsen na labis ang inggit ay kinuha ang mga kayamanan ni Ragnar para sa kanyang sarili. At nang magprotesta sila tumugon si Earl na ninakaw nila ang mga kayamanan nang walang hirap kaya dapat nilang ulitin ito. Gayunpaman sinubukan ng Earl na maging bukas palad sa pamamagitan ng pagsabi na si Ragnar ay maaari lamang kumuha ng isang gamit mula sa mga kayamanan. Bagamat maraming mahalagang bagay na dapat piliin kinuha nito si Athelstan at ang lahat ay natawa sa kanyang desisyon ngunit hindi nila alam na ang desisyon ni Ragnar ang babago sa buong kasaysayan ng Vikings. At sa labas si Rollo at Ragnar ay nagkaroon ng pagtatalo at nagtanong si Rollo kay Ragnar kung bakit hindi ito nagsalita ng kahit na ano nang kinuha ng Earl ang kanilang kayamanan. Pinaliwanag ni Ragnar na kung hindi nila sinunod ang utos ng Earl papatayin silang lahat doon at yun mismo ang nais ng Earl. Samantala si Ragnar kasama si Athelstan ay bumalik sa bahay at pinakilala nito ang pare sa lahat at si Lagertha ay nadismaya sa kawalan ng kayamanan ngunit pinaliwanag ni Ragnar ang lahat ng kondisyon sa kanya. At sa tagal nang nawala na lungkot si Lagertha at mabilis na dinala si Ragnar sa kama. At sa kinagabihan gustong malaman ni Ragnar ang higit pa sa bansa ni Athelstan kaya nagtanong ito ng maraming tanong. Sinabi ni Athelstan kay Ragnar ang marami tungkol sa England at pinaalam sa kanya ang 4 na kaharian at sa mga hari nito. At bukod pa nalaman ni Ragnar ang tungkol sa donasyon at kung bakit ang mga tao ay nag-aalok ng ginto at pilak para kay Jesus. At sa sumunod na araw nilapitan ni Ragnar ang Earl at inimungkahi na pinaalam sa kanya ng alipin ang tungkol sa iba pang bayan sa England kung saan maaari silang sumalakay. Nais ni Haraldsen magpunta sa raid at nais ni Haraldsen na pumunta mismo ngunit kinumbinsi siya ni Ragnar na sila na lang ang pupunta dahil hindi ito ligtas na paglalakbay. Gayunpaman iginiit ng Earl na dapat isama nito ang isa sa pinagkakatiwalaan niyang tao at ang lalaking yun ay si Kynot. Ang trabaho ni Kynot ay pag-aralan ng aparato na ginagamit ni Ragnar para sa nabigasyon ng kanyang pamamaraan patungo sa kanluran. At balik sa bahay si Ragnar na nagpapakita ng awa ay pinalaya si Athelstan ngunit wala itong lakas ng loob upang umalis dahil pag nakaharap nito ang ibang Vikings alam niyang mamamatay siya. Sinabi ni Ragnar kay Lagertha na aalis sila upang bumalik sa England. Hiniling ni Lagertha na mag-ingat ito ngunit sa pagkakataon na ito nagpasya si Ragnar na isama siya at hiniling kay Athelstan na alagaan ang mga bata. At lumalabas na pinagkakatiwalaan ni Ragnar si Athelstan ng lubos at sinaalang-alang na bahagi siya ng kanyang pamilya. Ayaw ni Athelstan ang responsibilidad na ito ngunit wala itong pagpipilian laban sa kagustuhan ni Ragnar. At bago pa magsimula ang paglalakbay ang lahat ay marahas na pinagalitan si Kynot dahil maraming hindi nagtitiwala sa kanya. At sa loob ng ilang araw narating nila ang Northumbria na medyo malayo sa kanilang dating destinasyon. At dito si Ragnar at ang kanyang grupo ay nakaharap ang ilang sundalo at sinubukan ni Ragnar na makipag-usap sa kanila at nalaman ang ilang salita nila kay Athelstan. Nagkunwari si Ragnar na isang mangangalakal at nais na makipagtransaksyon sa kanila kaya naman inanyayahan ng mga sundalo ang Vikings na makipagkita sa hari ng Northumbria. Ngunit hindi mapalagay si Rollo at naghihinala na isa itong bitag at nais ni Ragnar na makipag-usap sa kanila ngunit mabilis na uminit ang mga bagay at ang lahat ng mga sundalo ay napatay sa kamay ng mga Vikings. Gayunpaman ang isang sundalo na nagawang makatakas ay pinaalam sa iba ang tungkol sa pag-atake na ito. At ngayon si Ragnar at ang grupo ay nagpasya na buhayin ang isa sa mga sundalo upang kumuha ng impormasyon mula sa kanya. At sa tulong nito narating ng grupo ang kalapit na nayon at iminungkahi ni Rollo na umatake agad ngunit inutusan ni Ragnar ang lahat na magpahinga na ikinalito ni Rollo. Nagtanong ito kung bakit sila naghihintay kung aatake din naman sila at tumugon si Ragnar kung anong araw ngayon at sinabi ng sundalong nahuli nila na araw ng Sabado kaya nagpasya si Ragnar na aatake sila kinabukasan. Samantala ang mga sundalo na nagawang makatakas ay nakarating sa hari at pinaalam sa kanya ang tungkol sa mga Vikings. Ang haring si El ay nagtataka kung sino ang mga taong ito at kung bakit sila umaatake. Ngunit pagkalipas ng ilang usapan na pagtanto nila na ito rin ang mga tao na umatake sa simbahan. At dahil nagalit inutos ng hari ang pagpatay kay Ragnar at sa grupo nito ngunit ang mga sundalo na nakakita sa kanilang lumaban ay ayaw nang humarap sa kanila dahil natatakot na ang mga ito. At sa sumunod na umaga ang mga kasamahan ni Ragnar ay sabik naghihintay sa kanyang utos at habang tumunog ang kampana at hudyat na nagtipon ng lahat para sa panalangin sinabi ni Ragnar na ito na ang oras para umatake. Ang nayon ay halos walang tao dahil ang lahat ay nasa simbahan para magdasal at ang mga sandata ay iniwan din sa labas dahil ipinagbabawal ito sa loob ng simbahan. Kaya ang mga Vikings ay walang problema na pasukin ang lugar at sa loob ng simbahan ang mga tao ay tahimik na nagdarasal nang pumasok ang grupo ni Ragnar at nagdulot ng labis na takot sa kanila.
Hiniling ni Ragnar na hayaan silang gawin ang kanilang trabaho at nangako na wala silang sasaktan kung hahayaan sila. Nagpatuloy ang mga ito sa pagkuha ng mga mahahalagang bagay sa simbahan at ang ilan na tulad ni Rollo at Kinat ay nagsimulang salakayin ang mga bahay. At doon sinubukan ni Kinat na pagsamantalahan ng isang babae ngunit dumating si Lagertha upang pigilan siya. At nang sinubukan ni Kinat ang kanyang sarili kay Lagertha, lumaban ito at pinatay siya sa proseso. Nang iniwan ng grupo ang nayo, nalaman ni Ragnar ang pagkamatay ni Kinat at nagalit dahil isa itong pinagkakatiwalaang tao ng Earl at ang kahihinatnan ay malubha kung malalaman ni Haraldson ang kanyang pagkamatay. At habang pabalik isang hukbo ng sundalo ni King El ang tinambangan sila, ngunit sa kabila ng mas marami ito ang mga Vikings ay nagpakita ng tapang at diskarte at tinalo ang mga Ingles sa loob ng ilang sandali. Ang natakot na general ay tumakas at iniulat ang balita kay King El na labis ang galit sa kanilang kaduwagan at naiintindihan na ang mga Vikings ay mabigat na kalaban. At sa pagbalik ng mga Vikings sa Kattegat, nakatanggap sila ng isang papuri, ngunit tumaas ang hinala ng Earl nang hindi nito nakita si Kinat sa kanila. Sinabi ni Ragnar na pinatay nito si Kinat upang protektahan sila Lagertha nang sinubukan ni Kinat na pagsamantalahan siya. At nang marinig ito, inaresto ng Earl si Ragnar para sa isang pagdidinig para sa kanya. At nang maglaon, sinubukan ng Earl na sirain ang pagitan ni Ragnar at ng kapatid nitong si Rollo at inimungkahi nito na kung sino ang magpapakasal sa kanyang anak na babae na si Ferry ay mamanahin ng kanyang kayamanan, kaya isa itong pagkakataon para kay Rollo na talikuran ang kanyang kapatid. At bilang kapalit, nais lamang ng Earl ng isang pahayag mula kay Rollo laban kay Ragnar. Samantala, sa harapan ng lahat, diniklara ng Earl si Kinat bilang kanyang kapatid at humiling ng paglilitis para kay Ragnar. At sa paglilitis, humakbang si Rollo bilang saksi at sa una tila ipagkakalunaw nito si Ragnar, ngunit sa huli ay pinagtanggol niya ito na humantong sa pagkakawalang sala nito. At sa gabing yun, pinagdiwang nila ang kanilang panalo at ang pagkakawalang sala ni Ragnar sa kamay ng Earl. At doon si Lagertha ay nag-aalala sa mga salita ni Rollo dahil nakikita nito ang kanyang tunay na layunin sa kanyang kapatid. Ang pagdiriwang ay nagambala ng isang ambush na isinaayos ng Earl na nagresulta sa pagkamatay ng ilan sa kaibigan ni Ragnar. Si Ragnar ay nakaligtas at ngayon ay plano na gumawa ng hakbang laban sa Earl. At pagkaraan ng insidente, hindi manatiling kalmado si Ragnar at nagpatuloy sa pagsasanay upang palakasin ang kanyang sarili. Samantala, si Haraldson ay naghahanda para sa kanyang operasyon at isang araw habang nangangaso si Ragnar, ang Earl kasama ang tauhan nito ay umatake sa nayo ni Ragnar. Ang galaw na ito ay walang kabuluhan dahil pagmamay-ari ito ng Earl, ngunit ginawa nila ito dahil ang mga tao ay tumutulong kay Ragnar. Sila Lagertha at Athelstan at ang anak na babae ni Ragnar ay nagtago sa bahay at naghihintay sa pagbalik ni Ragnar. At sa lalong madaling panahon, narinig ni Ragnar ang mga hiyawan sa kagubatan at isang matinding labanan ang naganap. Habang inutusan ni Ragnar ang kanyang pamilya na tumakas sa isang lihim na lagusan patungo sa ilog. Nanatili ito sa likod upang harapin ang mga tauhan ng Earl, pagkatapos ay siya mismo ang lumabas para sumuko dahil malubha itong nasugatan. Ngunit nang lumapit ang tauhan ng Earl sa kanya, inatake nito ang lalaki at kinuha ang kanyang kabayo upang tumakbo papalayo sa lugar. Samantala, ang kanyang pamilya ay sumakay sa isang bangka at naghihintay kay Ragnar sa mga utos nito. Ang kanilang bahay at mga alagang hayop at pananim ay sinunog sa utos ng Earl. Si Ragnar ay hinahabol pa rin ng ilang mga lalaki, kaya itinapon nito ang kanyang sarili sa tubig mula sa isang bangin. Gayunpaman, tumalon si Athelstan sa tubig at kinuha si Ragnar, at pagkatapos ay nagtungo sila sa bahay ni Floki kung saan si Ragnar ay inalagaan. Samantala, kinuha ng Earl ang lahat ng pag-aari ni Ragnar at nagimbita ng isa pang Earl upang pakasalan ang kanyang anak na babae. Isang aksyon na ikinagalit ng kanyang asawa na si Siggy dahil wala itong alam sa nangyari na kasunduan. Si Bjorni, na isang matanda at may gusto kay Ferry, ay binigyan katwiran ni Haraldson ang kanilang kasal bilang paraan upang matiyak ang kanilang kinabukasan. Magbibigay din ito ng koneksyon at suporta mula sa matandang Earl matapos na ibigay ang kanilang anak. At nang maglaon sa isang engrandeng kasal para sa anak ng Earl, sinubukan ni Rollo mapabilib ang Earl at binigyan ito ng pagkakataon na sumali sa mga raid, ngunit tinanggihan siya ni Haraldson. At sa tingin nito na si Rollo ay muling magtataksil sa kanya kung makukuha nito ang pagkakataon, at dahil dito nagplano si Rollo na umalis, ngunit nahuli siya ng mga tauhan ni Haraldson at binugbog ito bago dinala sa kanya. Ang balitang ito ay umabot kay Ragnar na sa kabila ng kanyang sakit at inutusan si Floki na maghatid ng hamon sa Earl sa ngalan niya. Ang hakbang na ito ay naglagay sa Earl sa isang mahirap na posisyon dahil ang pagtanggi sa hamon ay makakasira sa kanyang reputasyon at mawawala ang kanyang karangalan sa kabilang buhay na tinatawag nilang Valhalla.
At dahil si Ragnar ay sugatan na at permanenteng napunta sa buhay niya, nagpa siya ang Earl na tanggapin ang hamon. At sa sumunod na araw dumating si Ragnar sa lugar para sa hamon at ang reaksyon ng mga tao ay naghalo habang ang ilan ay nasa panig niya habang ang ilan naman ay tutol sa kanya. Ang tagapaliwanag ng Earl ay sinabi ang patakaran ng laban at si Earl at Ragnar ay makakatanggap ng 2 shield ngunit maaari silang magdala ng maraming sandata na gusto nila. Ang laban ay nagsimula at mabilis na winasak ng Earl ang shield ni Ragnar at nasugatan siya. At sa kabila ng pinsala nito nagawa ni Ragnar na magbigay ng malakas na atake sa Earl na nagpahina sa kanya. At habang nakahiga ito naisip niyang nakita nito si Odin at sinabi kay Ragnar na pupunta ito sa Valhalla at bilang tugon sinugitan ni Ragnar ang kanyang pulso at binigyan siya ng kamatayan ng isang mandirigma. Tumakbo si Siggy upang iligtas ang kanyang asawa ngunit si Haraldson ay handa na mamatay at sinabing sasamahan na nito ang kanyang anak sa Valhalla. Ang tagapayo ni Earl ay inutos ang kamatayan ni Ragnar ngunit walang sumunod sa kanya dahil kinikilala nila si Ragnar bilang ang kanilang bagong Earl. Pagkatapos ay pinatay ni Rollo ang tagapayo na pinahirapan siya ng husto sa nakaraan. Pinatay din ni Siggy ang matandang asawa ng kanyang anak at kinilala si Ragnar bilang bagong Earl pati na rin ang karamihan. At hindi nagtagal si Ragnar ay idiniklarang Earl kasama ang mga kaibigan nito na nanumpa ng katapatan sa kanya. At nang maglaon isang matanda na nagngangalan na Tik ay hiniling kay Ragnar na isama siya sa susunod na raid sa England at umaasang mamatay sa labanan dahil namatay na ang mga kaibigan nito at nais na makarating sa Valhalla. Pumayag si Earl Ragnar sa kanyang hiling at nang lumapit si Rollo upang manumpa sa kanyang katapatan sinabi ni Ragnar na hindi na ito kailangan dahil alam nitong si Rollo ay palaging nasa tabi niya kahit ano pa ang mangyari. At sa sumunod na araw nakatanggap si Haraldson ng pamamaalam bagamat si Haraldson ay dating kalaban ni Ragnar pinaliwanag nito kay Athelstan na si Haraldson ay hindi ordinaryong tao at siya ay isang mahusay na individual at mandirigma na maraming nakamit sa kanyang kabataan. Inilagay ni Ragnar ang katawan ni Haraldson sa isang magandang bangka kasama ang isang alipin na babae na sinamahan siya sa kamatayan upang magpunta sa Valhalla. Samantala si Siggy ay nag-aalala sa kanyang anak at naisip nitong tumakas dahil ang bagong Earl ay dati nilang kaaway. Gayunpaman dumating si Rollo doon at tiniyak kay Siggy na siya at ang anak nito ay magiging ligtas dahil si Ragnar ay walang sama ng loob sa pamilya nila at sila ay malaya na manirahan sa nayon. At bukod pa bamulong si Rollo kay Siggy na maaari ulit ito maging asawa ng Earl. Si Siggy ay hindi tiyak ngunit nilinaw ni Rollo ang kanyang pagnanais na maging Earl sa tulong niya at malinaw na si Rollo ay may sariling agenda. Lumipas ang panahon at dumating ang taglamig si Ragnar at ang kanyang mga kaalyado ay naghanda para sa susunod na raid. At habang nagbabago ang panahon naglakbay si Ragnar patungo sa England na may dalang 3 bangka sa halip na isa. Nilakbay ng mga Vikings ang ilog hanggang sa umabot ang balita sa hari ng Northumbria na si King El, na itinapon ang kanyang general sa hukay ng mga ahas dahil sa pagkabigo nito napigilan ang mga Vikings na muling makapasok. At dahil determinado na puksain ang mga nanghihimasok tinipon nito ang kanyang hukbo at muli para lumaban sa mga Vikings. Si Ragnar ngayon ay mas naging makapangyarihan at dumating sa Northumbria dala ang kanyang buong hukbo. Gumawa si Ragnar ng kampo kasama ang kanyang tropa at nagdulot ng takot sa mga lokal at mabilis na tumakas. Si King El na labis na bigo ay tinawag ang kanyang kapatid na si Ethelred na siyang komandante ng Northumbria at tiniyak nito kay King El na hindi magtatagal ay matatalo nila ang mga Viking. Si Ethelred ay dumating kasama ang kanyang mga tropa malapit sa kampo ni Ragnar at pinayuhan siya ng kanyang mga sundalo na umatake sa mga Vikings. Gayunpaman si Ethelred ay may iba pang plano at nagpa siya na maghintay sa mga Vikings na manirahan sa lugar. Inimungkahi din ni Rollo na umatake sila agad ngunit si Ragnar na isang madiskarteng tao ay sinabi kay Rollo na maghintay para sa tamang oras. At sa kinagabihan habang natutulog ang mga sundalo ni Ethelred sinunog ng mga Vikings ang isa sa kanilang tent at kinuha ang kanilang mga armas at sa oras na malaman ng mga sundalong Ingles ang bagay na ito ay huli na para sa kanila. Si Ethelred na sa halip ay lumaban pabalik ay umupo upang magdasal at sa oras na matapos ito ang kanyang buong hukbo ay napatay na. At kalaunan nalaman ni Ragnar na si Ethelred ay kapatid ni King El at ang balita ay nakarating kay El na si Ethelred ay natalo sa labanan. At ilan sa tagapayo ni King El ay nag-isip na ang mga Vikings ay pinadala ng Diyos bilang parusa habang ang iba naman ay tinitignan nito bilang mga demonyo at ang ilang matatalinong tao ay kilala sila bilang mga tao na nasa lugar nila para sa kayamanan. Kaya naman payo ng matatalinong tao na ibigay ng hari ang mga kayamanan sa mga Vikings upang hindi na sila pumatay ng sinuman sa England.
At sa sumunod na araw si Ragnar ay dumating sa kastilyo kasama si Ethelred bilang bihag at ang takot ng mga sundalo ni King El ay mas lumala at ang isa sa kanila ay nagtanong kay Ragnar kung ano ang nais nito bilang kapalit kay Ethelred. Hindi pinakita ni Ragnar ang kanyang gusto dahil nais nito na makaharap ang hari kaya naman si Ragnar at ang kanyang mga kasama ay inimbitahan sa isang hapunan sa lugar ng hari. At sa una naisip ni Rollo na isa itong bitag at dapat hindi sila pumunta sa loob ng kastilyo ngunit dala ni Ragnar si Ethelred bilang bihag. At sa hapunan sinabi ni Ragnar na tatanggapin nito ang 200 kilo ng pilak at iiwan si Ethelred sa England bilang kapalit. Bagamat ang hiling nito ay masyadong mataas pumayag si King El ngunit nagdagdag ng kondisyon na ang isa sa mga tauhan ni Ragnar ay dapat mag-convert sa Kristyanismo upang makuha ang tiwala ng mga Ingles. Nagbuluntaryo si Rollo at sa sumunod na umaga sumailalim ito sa seremonya. At balik sa Katgat pinamamahalaan ni Lagertha ang lahat ng mabuti at nakilala nito si Siggy na hiniling na magsilbi sa kanya. Tinanggap ni Lagertha ang kanyang serbisyo at sinabi na siya ay magiging ligtas sa lugar. At sa England muling nakipaglaro si King El sa mga Vikings pinadala nito ang mga walang laman na kahon ng kayamanan sa kanila na may kasamang mga sundalo upang makipaglaban sa mga Vikings ngunit si Ragnar at ang mga kasama nito ay handa para dito at nagawang ipanalo ulit ang laban. At pagkatapos pinatay ni Ragnar ang kapatid ni King El na si Ethelred at pinadala ang kanyang katawan sa kabayo na nasa malubhang estado. At ngayon si King El ay walang ibang pagpipilian kundi ibigay sa kanila ang kayamanan at ginawa niya ito upang umalis ang mga Vikings. Samantala ang sundalo ni El ay hinatid ang kayamanan at mabilis na umalis at ito ay puno ng ginto at pilak na barya. Gumawa ng panata si King El na maghihiganti ito kay Ragnar balang araw habang dinala ni Ragnar ang maraming kayamanan mula sa England. Gayunpaman nang bumalik ito labis itong nalungkot nang malaman ang balita at nawala ni Lagertha ang kanyang hindi pa naisisilang na sanggol. At nang maglaon tinawag ni Ragnar si Athelstan para sa isang gawain at pinaliwanag na bawat 9 na taon naglalakbay sila sa isang templo sa tuktok ng isang bundok upang mag-alay kay Odin at sa lahat ng mga Diyos upang matiyak ang kanilang proteksyon. At dahil dito hindi plano ni Ragnar na magpunta doon sa taon na ito dahil sa kanyang mga responsibilidad ngunit dahil sa mga nangyari at sa pagkamatay ng kanyang anak pakiramdam nito na dapat siyang magpunta. Binahagi ni Ragnar ang kanyang kalungkutan kay Athelstan at labis na nasasaktan sa pagkamatay ng kanyang anak. Hiniling nito kay Athelstan na sumama sa kanya at nagdalawang isip sa una si Athelstan ngunit kalaunan ay pumayag ito. Ang lahat ay dinala ang kanilang alay para sa mga Diyos dahil iilang tao lamang ang pupunta sa templo. Napansin ni Lagertha ang kalungkutan ni Ragnar na labis nakakabagabag dahil nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos ang pagiging Earl, kinuha ng mga ito ang kanyang anak. Matagal na nilang sinusubukan na magkaroon ulit ng anak ngunit hindi nagtatagumpay. At sa sumunod na araw si Ragnar at ang buong pamilya kasama ang ilan sa mga taga-nayon ay nagtungo sa templo kung saan magaganap ang mga ritual. Ang paglalakbay sa Katgat patungo sa templo ay napakaganda na may magagandang tanawin na pinapakita sa daan. At nang makarating sa lugar ang mga taga-nayon ay nagsagawa ng iba't ibang sagradong ritual at nagpapasalamat kay Odin at sa iba pang Diyos. Si Lagertha ay nagdasal sa Diyos ng papuri na si Freya at humiling ng isang anak kahit pa nangangahulugan nito na isakripisyo ang kanyang sariling paningin. Ang mga Vikings ay tinamasa ang kanilang oras sa templo dahil nakakabisita lamang ang mga deboto sa lugar na ito tuwing 9 na taon. Pinagmasdan ni Athelstan na 9 sa lahat ng bagay ay isinakripisyo na ngunit napansin nito ang isang walang laman na hawla at nagtanong kay Ragnar tungkol dito. Pinaliwanag ni Ragnar na ang espasyo na ito ay para sa taong isasakripisyo nila sa Diyos. At sa sumunod na umaga isang bagong karakter na si King Horek ay dumating at siya ay humanga sa reputasyon ni Ragnar at kinilala siya bilang makapangyarihan na Earl. At bilang balik sa kanyang katapatan hiniling ni Ragnar ang suporta ng hukbo ni King Horek dahil hindi lamang ito kontento sa pagsalakay sa England gusto rin itong galugarin ang marami pang lupain. Binanggit ni Athelstan ang mayaman na bansa na tinatawag na Francia na siyang France sa panahon ngayon na umintriga kay Ragnar. Pumayag si Horek na ibigay ang kanyang tulong para sa paglalakbay ni Ragnar sa kanluran ngunit mayroon itong sariling problema sa kanyang teritoryo. Kaya nais nito na lutasin ni Ragnar ang mga salungat na ito at nakuha ni Ragnar ang kanyang unang misyon kay King Horek kung saan kailangan nitong alisin ang Earl na si Jarlbord sa lugar na kilalang Gertigard at palayain ang lugar na yon mula sa kanya. At lahat ng residente ng Katgat ay bumalik mula sa templo ngunit si Ragnar, Floki at Rollo at ang iba ay nagtungo sa labas upang tapusin ang kanilang misyon. At matapos na maglakbay ng ilang araw sa ulan at lamig narating nila ang lugar ngunit ang Earl na si Jarl ay hindi sila tinanggap ng maayos at iniwan sila sa labas at ginawa niya ito dahil kinatawan sila ni King Horek na hindi kasando ng Earl.
Nagtanong ito kay Ragnar kung bakit ito nandun at pinaliwanag ni Ragnar na kailangan siyang umalis sa lupain ni King Horik. Gayunpaman hindi pumayag ang Earl at tumanggi sa anumang negosasyon at nang napagtanto nito na si Ragnar ang nakatayo sa harapan niya ang kanyang pag-uugali ay nagbago. At dahil may malaking respeto inalok nito si Ragnar at mga kasama nito ng tuyong damit at pati na pagkain at nangako na pag-uusapan nila ang mga bagay kinabukasan. At sa sumunod na araw sa kanilang pagpupulong na pagtanto ni Ragnar na si Jarl ay walang plano na umalis sa lupain ni King Horik kaya binahagi nito ang alok ni King Horik. Inalok ito ng malaking presyo para sa lupain ngunit tumanggi pa rin ito at nagbabala si Ragnar sa kanya na ito ay mapupunta sa digmaan at sinabi ni Jarl na dapat ibahagi na lang ni King Horik ang lupain. At dahil si Ragnar ay walang autoridad na gawin ang desisyon pinadala nito si Floki pabalik kay King Horik upang talakayin ang bagay. Habang si Ragnar ay umalis upang tignan ang lugar habang si Rollo ay nanatili sa lugar. Samantala sa Katgat si Lagritha ay tila nawalan ng pag-asa at humiling ng sagot sa shaman. Ngunit nakatanggap ito ng isang misteryosong payo na hindi nito maintindihan sa kanyang sarili. At balik sa Gertigard kinuwento ng Earl na si Jarl kay Rollo ang kwento ng pagtataksil ng kanyang kapatid upang matiyak ang kapangyarihan. Sinubukan nitong magtanim ng pagdududa sa utak ni Rollo laban sa kanyang kapatid at nakinig si Rollo at naramdaman ang pagkukumpara sa kasikatan at respeto kay Ragnar na wala siya. At sa ibang lugar tila nakakita si Ragnar ng isang sirena sa lawa at nag-ambala at nahuli sila ng guard. Ang sirena ay talagang si Princess Aslag na gusto nang paumanhin mula kay Ragnar. At nang marinig ito ni Ragnar inimbitahan nito ang prinsesa sa kanyang kampo upang humiling ng paumanhin. At sa sumunod na araw dumating ito at si Ragnar ay nabighani sa kanyang kagandahan. At sa kaparehong oras isang sakit ang tumama sa Katgat na naging sanhi ng kamatayan at kawalan ng pag-asa dahil marami sa mga taga-nayon kabilang na ang anak na babae ni Lagertha na si Gyda ay tinamaan nito. Kailangan nilang sunugin ang ilan sa mga taga-nayon dahil sa sakit na ito at si Athelstan, Sigi at Gyda pati na rin si Ferry ay nagkaroon nito. Si Athelstan at Sigi ay gumaling sa sakit ngunit si Gyda at Ferry ay tuluyang sumuko sa kamatayan. At balik kay Aslag na patuloy inaakit si Ragnar at isang gabi ay natulog sila ng magkasama. At sa sumunod na umaga ang anak ni Ragnar na si Bjorn ay hinarap ang kanyang ama dahil sa pagtataksil nito kay Lagertha sa pakikipagtalik nito sa ibang babae. Sinabi ni Ragnar na hindi nito mapigilan ang kanyang sarili kaya nanumpa si Ragnar kay Bjorn na hindi na niya ito ulit gagawin. At tinugunan ni Ragnar ang kanyang salita at tumanggi ito kay Aslag at sinabi na hindi niya na ito kayang gawin. At sa sumunod na araw sinabi ni Aslag kay Ragnar na dinadala nito ang kanyang anak na nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng kalungkutan. Samantala nakipagkita si Floki kay King Horik at pinaliwanag na ang Earl ay nais na ibahagi ang lupain sa kanya. Ngunit si King Horik ay nais ang buong lupain para sa kanya kaya tumanggi ito sa alok at bumalik si Floki dala ang tugon ni King Horik at hinimok si Ragnar na umalis at kalimutan ang kapayapaan. At dahil walang nakitang solusyon naghanda si Ragnar para sa hindi may iwasang labanan habang si Jarl ay hinimok si Rollo sa kanyang panig at handa sa paparating na laban. Si Rollo na lihim na may inggit kay Ragnar ay nakumbinsi na sumali sa panig ni Jarl laban sa kanyang sariling kapatid. Ang magkabilang grupo ay nagtipon sa field at sa isang panig si Ragnar ay nakikipaglaban sa panig ni King Horik at sa kabilang banda si Rollo ay makikipaglaban sa panig ni Jarl at nangangarap na maging Earl balang araw. Lumapit ang isa sa kasama ni Ragnar at nagtungo ito kay Rollo at binigyan siya ng huling pagkakataon para umatras ngunit si Rollo ay walang plano na umatras. Hindi rin nagtagal bago magharap ang mga tropa ni Ragnar at ni King Horik laban sa mga mandirigma ni Jarl. Tumalon din si Rollo at inatake si Floki ngunit nagawa ni Floki na iligtas ang kanyang sarili matapos ang pag-atake sa kanya at tinapos din ni Rollo ng brutal ang isa sa mga dati nitong kasama. Ang parehong magkapatid ay tumingin sa isa't isa sa labanan at si Rollo sa huling sandali ay tila nagsisi at inamin na hindi nito kayang labanan ang kanyang sariling kapatid. Ngunit sa kabila nito si Jarl ay hindi susuko at tinanggihan nito ang anumang kasunduan kay King Horik at tila hindi matatapos ang kanilang digmaan hanggang sa nagsalita si Ragnar. Nagbigay si Ragnar ng ilang loika at sinabi sa lahat na mas marami pang lupain at kayamanan sa kanluran at dapat ito ang pagtuunan nila ng pansin kaysa magpatayan sila. Nagpatunay ito na makakatulong sa bawat panig upang maiwasan ang labanan at nagpasya sila na magtungo sa kanluran ng magkakasama. At balik sa bahay ang mga bagay ay umikot sa madilim na parte dahil ang sakit ay kinuha ang buhay ng anak ni Ragnar na babae na si Gyda at ngayon ay sinisikap ng nayon na makabawi. At bukod pa ang kapatid ni Ragnar ay pinapapatay at nagkaroon ng drama sa pamilya at sinabi ni Bjorn ang lahat sa kanyang ina tungkol sa ama nito at kay Princess Aslag.
At nang marinig ito hindi nagaksaya si Lagertha ng oras at hinarap si Ragnar at sinubukan itong iliis ang usapan na parang wala lang ngunit hindi ito pinalagpas ni Lagertha at hiniling kay Ragnar na huwag na ito makikipagkita sa babae na yun. Pagkatapos ay pinayuhan ni Ragnar ang kanyang anak na huwag masyadong malubog sa emosyon at tumuon lamang sa kanyang pagsasanay. At balik sa nayon sinubukan ni Siggy na aliwin si Rollo sa pamamagitan ng pagbigay ng kumot sa kanya ngunit sinabi ni Rollo na siya ay patay na at hindi na ito nakakaramdam ng lamig. At sa sumunod na araw hinarap ni Rollo ang paglilitis para sa pagtataksil nito sa kanyang mga kasama at nais ng mga tao ang kanyang ulo. Ngunit sa mga oras na tila tatapusin na siya binigyan siya ng pardon ng tagahatol at nais ito ng Diyos. Ang iba ay lumapit kay Ragnar upang hindi nito hayaan si Rollo nang hindi napaparusahan ngunit sinabi ni Ragnar na wala itong magagawa laban sa nais ng mga Diyos. Ngunit pinakita ang isang gintong barya sa kamay ng tagahatol at lahat ito ay isang plano upang iligtas ni Ragnar ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay nag-isa si Ragnar upang magdalamhati sa kanyang anak na babae at naglilinay ito habang ang buntis na aslag ay dumating sa lugar. Si Lagertha ay hindi natutuwa na makita ang babae sa lugar ngunit tinanggap pa rin niya ito at bukod pa si Floki ay nasa kama dahil sa pinsala na nakuha nito kay Rollo at ayaw nito ang ideya na pakawalan si Rollo ngunit iginiit ni Ragnar na tapos na ang nakaraan at magpagaling ito dahil nais nito na maghanda si Floki ng mga barko para sa kanya. At sa kinagabihan si Ragnar ay umupo sa pagitan ni Aslag at Lagertha at sinubukan ni Lagertha na pagsamasamahin ang lahat ngunit nagmungkahi si Ragnar at nais na magsama silang tatlo habang nanatiling kalmado si Lagertha ngunit sa ikabuturan siya ay pagod na. At sa sumunod na umaga pinakita na nag-iimpake sa Lagertha ng kanyang gamit sa tulong ni Siggy at planong umalis. Si Bjorn ay kailangan gumawa ng desisyon na manatili sa kanyang ama o umalis kasama ang kanyang ina. At sa isang nakakalungkot na sandali nagpa siya ito na manatili kasama si Ragnar habang niyakap ni Lagertha ang kanyang anak at umalis habang iniwan si Ragnar na harapin ang kahihinatnan. Ngunit hindi siya hinayaan ni Ragnar na umalis at sinundan ito at tila umaarte na hindi nito naiintindihan kung bakit siya iiwan ito. At doon nagsalita si Lagertha at binanggit na pinahiya siya nito at ininsulto at wala itong pagpipilian kundi umalis at hiwalayan siya at dumating si Bjorn at nagpa siya na hindi nito maaaring hayaan ang kanyang ina at sasama na ito sa kanya. Kaya naman niyakap ni Ragnar ang kanyang anak at bumalik sa nayon kung saan si Aslag ay naghihintay sa kanya. Sa paglipas ng taon mula nang sa mga panahon na ito si Ragnar at Aslag ay nagkaroon ng 2 anak at isa pang sanggol ang paparating. Ang Katgat ay nagbago bilang bagong mukha at samantala si Floki ay abala sa paggawa ng mga fleet ni Ragnar sa mahabang panahon. At sa kabilang banda si Rollo ay napunta sa mas madilim na landas at palagi itong nagiinom at malinaw na nasaktan sa pinaggagawa niya sa nakaraan. Sinubukan ni Siggy na tulungan siya at kumuha ng isang mainit na kutsilyo at hinimok siya na magpasya na tapusin na lang ang kanyang sarili. Isa itong brutal na tawag sa kanya ngunit kung may makakatulong sa kanya ito ay si Siggy lamang. Hiniling nito kay Rollo na lumapit kay Ragnar na isama siya sa susunod na raid sa kanluran. At ngayon ay naghanda sila at si Athelstan na dating monghe ay inilagay ang kanyang sarili sa pagsasanay na tila isa na siyang Vikings ngayon. Nadisarmahan ni Ragnar si Athelstan ngunit malinaw na malayo na ang narating nito mula sa isang mahinang monghe. Ang pananabik sa Katgat ay nabuo nang dumating si King Horek at Jarl na parehong sabik sa paparating na paglalakbay nila sa kanluran. At pagkatapos ay dumating si Rollo at sinubukan itong humiling ng tawad at nagmakaawa na sumali sa raid. Ngunit si Ragnar na pinatawad siya ay sinabi na hindi tanggap si Rollo sa mga barko at malinaw na nasaktan nito kahit pa hindi niya ito sabihin sa kanyang kapatid. At sa tipikal na politika ng mga Vikings sinabi ni King Horek kay Ragnar na hindi na ito interesado na makasama sa raid si Jarl at iniwan na ito kay Ragnar para sabihin ito sa kanya. Kaya lumapit si Ragnar kay Jarl at sinabi sa kanya na hindi na sila pupunta ng magkakasama sa kanluran bagamat mayroon silang kasunduan. Pagkatapos ay sinubukan ni Jarl na kumbinsihin ulit si Rollo laban kay Ragnar at Horek matapos natanggalin siya sa paglalakbay. Ngunit tumugon si Rollo sa pamamagitan ng pagsuntok nito sa kanyang mukha at si Rollo ngayon ay mananatili na sa kanyang pamilya sa kahit anong paraan. Ang araw ng paglalakbay ay dumating habang nagpaalam si Ragnar sa kanyang mga anak at asawa. Pagkatapos ay sumakay ito ng barko kasama ang iba pang Vikings habang nakatayo si Rollo sa isang bangin at pinapanood ang bangka papalayo nang hindi siya kasama. Ang mga Vikings ay naglakbay sa karagatan sakay ng kanilang mga barko na may mga pulang bandila. At sa oras na makarating sa baybayin nakita sila ng isang sundalo at pinaalam ito sa iba. Ang mga Vikings ay hindi nagtagal sa lugar bago pa lumitaw ang mga lokal na sundalo na may palaso at nagpaulan sa mga hukbo ni Ragnar.
Ang laban ay nagsimula ngunit matagumpay na nadaig ng mga Vikings ang kanilang mga kalaban. At napagtanto nila na hindi sila napunta sa Northumbria ngunit sa Wessex at sinabi ni Athelstan kay Ragnar na ang Wessex ay bayan ni King Ecbert, isang lalaki na inilarawan niya na parang si Ragnar dahil sa pagiging mausisa nito at katalinuhan sa pakikipaglaban. At dahil kilala si Ragnar sa pagiging walang takot, ambisyoso at uhaw sa dugo, tila ang haring si Ecbert ay magiging magandang kalaban para sa kanya. Nalaman ni King Ecbert ang pagdating ng mga Vikings sa isa sa kanyang mga sundalo na pumasok sa royal bath na madumi ang sapatos. Gusto ni King Ecbert na naliligo sa pool na yun, kaya naman pinagalitan nito ang kanyang sundalo sa aksyon na ito. Pinakita ang eksena sa pakikipagpulong ni King Ecbert kung saan sinabi nito sa kanyang mga tagapayo nang una nitong marinig ang tungkol sa mga Vikings. At ang mga ito ay sumalakay na sa ibang bahagi ng England kung saan nagdulot ng pagnanakaw at pagpatay, at ngayon sila ay nasa lugar na nila. Sinabi ni King Ecbert na hindi nila responsibilidad na talunin ang mga Vikings at pinaalala sa kanila ang kanilang mga lugar. Inutusan nito ang kanyang anak na si Ethelwulf na magtipo ng hukbo at magpadala ng spy upang makita ang paggalaw ng mga Vikings. Ang eksena ay lumipat kay Ragnar at sa mga tauhan nito nang marating nila ang isang lugar. Nagtanong si Ragnar kay Athelstan tungkol sa lugar at pinaliwanag ni Athelstan na malamang ito ay isang sikat na simbahan sa Winchester na malamang puno ng kayamanan. At nang marinig ito ang mga Vikings ay natuwa at naglakad patungo sa simbahan, at nang makita sila isang pari ang nagpatunog ng kampana na nagbabala sa lahat. Ang kaguluhan ay nagsimula habang nagtago ang mga tao at dumating ang mga sundalo upang harapin ang mga Vikings. Gayunpaman, madali lang nila tinalo ang mga sundalo at pumasok sa simbahan at wala silang nakita na kahit na ano. Sinisi ni Floki si Athelstan ngunit sinabi ni Athelstan na suriin ang nakatagong kahon sa sahig kung saan nakita nila ang makabuluhang kayamanan na labis ikinatuwa ng mga Vikings. Nagtanong si Ragnar kay Athelstan kung paano nito nalaman na nakatago ang kayamanan doon, at pinaliwanag ni Athelstan ang tradisyon ng mga Kristiyano ng paglilibing ng kayamanan kasama ang mga santo. Pagkatapos ay kumalat ang mga Vikings at pinatay ang mga Kristiyano, at si Athelstan na pinagmumultuhan ng mga alaala ay nakakita ng isang silid ng Biblia at naalala ang kanyang nakaraan. At nang lumitaw ang isang pare upang pigilan siya, pinatay siya ni Athelstan dahil sa magulong pag-iisip nito. Ang eksena ay lumipat kay Lagertha na ikinasal sa isang lalaki na si Sigurd, ngunit hindi siya nito inaalagaan ng mabuti o nirerespeto si Bjorn, at tinitiis ni Lagertha ang pagmamaltrato nito para sa kanyang anak na si Bjorn. Ang eksena ay lumipat kay King Horek na tinanong ni Ragnar kung paano nito nahanap ang England. Kinilala ni King Horek ang yaman nito, ngunit dahil tanda ito ng pagkamayabong ng mga lupa. At dahil dating magsasaka, pinahalagahan ni Ragnar ang halaga ng lupain at nangarap na magsaka sa lugar. Samantala si Jarl Borg ay pinagdiriwang ang kanyang bagong kasal, at siya rin ay nabiguin dahil sa pagsira ni Ragnar sa kanilang usapan at plano nitong gumanti kay Ragnar mula sa kanyang likuran. At nang dumating ang mensahero mula kay King Ecbert para kausapin si Ragnar, at sa hukbo nito inihayag nito ang mensahe kay Ragnar na gusto siyang makilala ni King Ecbert, ngunit nagalit si King Horek at pinatay nito ang mensahero. At sa panahon na ito ikinasal si Lagertha sa isa pang earl, habang si Bjorn ay isa ng binata, at ang asawa ni Lagertha ay hindi mabuting tao at madalas nitong sinasaktan si Lagertha na alam ni Bjorn at nais itong pigilan. Ngunit pinigilan siya ni Lagertha na gumawa ng kahit na anong bagay laban sa kanyang stepfather. At sa kabilang banda, ang tauhan ni Jarl ay naglunsad ng pag-atake sa Katgat, at si Rollo lamang ang mandirigma na nasa lugar habang ang lahat ay nasa raid, kaya sinubukan ni Rollo na harapin ang malaking hukbo, ngunit hindi ito nagtagumpay kaya nag-utos ito na umatras. Kinuha ni Jarl ang kontrol sa Katgat at nagsimulang mamuno pati na sa mga tao nito. Ang asawa ni Ragnar na si Aslag ay dinala ang kanyang mga anak pati na si Sigi at ilang piling tao at tumakas kasama na si Rollo. Narating nila ang isang ligtas na lugar at nagpa siya na manatili doon dahil ito ay liblib, ngunit si Aslag ay hindi masaya sa lugar at sinabing dapat humanap sila ng iba. Tumugon si Rollo na kung pupunta sila sa mas mataong lugar, maaaring ipaalam ng mga tao kay Jarl ang kinaroroonan nila at patayin sila, kaya naman pumayag si Aslag na manatili. Ang eksena ay lumipat kay Jarl na idiniklara ang kanyang sarili na bagong hari ng Katgat at sinabi sa mga tao na hindi dapat sila magdudusa kung hindi sumalungat si Ragnar sa kanya. At karagdagan nagalok ito ng gantimpala na ginto at pilak sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng asawa ni Ragnar at pamilya nito. Ang eksena ay lumipat sa Wessex, England, kung saan tinalakay ni King Ecbert ang mungkahi ni Ragnar para sa negosasyon. Nagbabala ang pari na si Edmund na huwag magtiwala sa mga Vikings dahil sila ay mga brutal na tao.
Pumayag si Egbert na hindi sila mapagkakatiwalaan ngunit sinabi na maaari silang makipagpalitan ng bihag at pinadala nito ang kanyang sariling anak na si Ethelwulf bilang kinatawan nila. At ang mga Vikings ay pinadala si Ragnar upang makilala si King Egbert at malayang gumala si Ragnar sa palasyo at hinangaan ang lahat hanggang marating nila si King Egbert na nasa pool. Inimbitahan ni Egbert si Ragnar na sumama sa kanya at nagkaroon sila ng pag-uusap habang nagtanong si Egbert kung bakit ang mga Vikings ay nasa lugar pa rin sa kabila ng mga nakuha nila. Tumugon si Ragnar na hindi ito interesado sa ginto at pilak at siya ay isang magsasaka na gustong makita ang kanilang lupain at pamamaraan ng pagsasaka. Sinabi ni Egbert na maaari silang magkaroon ng kasunduan kung bibigyan ito si Ragnar ng lupain. At nang bumalik ito sa kanyang hukbo ang balita ay dumating na si Jarl ay kinuha ang kontrol sa Katgat at ang pamilya ni Ragnar ay nakatakas. Ang balitang ito ay nagpilit kay Ragnar na mag-impake at maghahanda na umalis gayunpaman si King Horek ay hinimok si Ragnar na manatili at ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Egbert ngunit ayaw na ni Ragnar magpatuloy. Kaya inimungkahi ni King Horek na dapat manatili si Athelstan upang tumulong dahil siya lamang ang nakakaalam sa wika ng mga Kristiyano maliban kay Ragnar. Pumayag si Athelstan na manatili sa England at umalis si Ragnar sa sumunod na araw at iniwan si Athelstan. Ang episode ay nagtapos sa isang may pag-asang talumpati kung saan muling nagkita si Ragnar at Lagertha na dumating kasama si Bjorn na ngayon ay isa ng binata at handang tumulong. Isang masayang Ragnar ang niyakap ang kanyang pamilya at masayang makita silang ligtas kung saan nagtapos ang episode. At sa lalong madaling panahon narating ni Ragnar ang hideout ng asawa ni Floki at nagtanong tungkol sa lokasyon ng kanyang pamilya at sinabi nito ang lokasyon at nagbabala tungkol sa mga tauhan ni Jarl. At balik sa Wessex ang tauhan ni King Egbert ay umatake sa mga natirang Vikings at nahuli si Athelstan nang sinabi nito na isa rin siyang Kristiyano. Samantala dumating si Ragnar at nakita ang kanyang mga anak pati na ang asawa nito na si Aslag. May bago itong anak na may kakaibang tanda sa mata kaya tinawag siya ni Ragnar na mata ng ahas. Pagkatapos ay nakita ni Ragnar ang kanyang kapatid na si Rollo at nagsimula si Ragnar ng planong pag-atake sa Katgat upang mabawi ito gayunpaman inimungkahi ni Rollo na kailangan nila ng diskarte dahil ang direktang atake ay maaaring pumalpak. Inimungkahi nito na sunugin ang imbakan ni Jarl at isang plano na sinang-ayunan ng lahat. At sa England si Athelstan ay pinakusakro sa kamay ng mga pari at siya ay pinarusahan sa pagtulong nito sa mga kaaway ng Kristiyano. Ngunit dumating si King Egbert at itinigil ang pagpapako sa kanya at dinala rin ito si Athelstan kasama niya. At sa sumunod na araw si Lagertha at Bjorn kasama ang kanilang hukbo ay dumating para kay Ragnar upang tulungan ito na mabawi ang kanyang lupain. Si Lagertha at Bjorn ay malugod na tinanggap ni Ragnar na labis silang na-miss sa loob ng maraming taon. At ngayon pinag-usapan nila ang plano sa pagsunog ng imbakan ni Jarl upang mawalan ito ng supply ng pagkain para sa taglamig. Tumingin si Ragnar kay Bjorn at sinabi na pupunta ito kasama ang kanyang anak para sa misyon na ito. At sa gabi sinimulan nila ang kanilang misyon at si Ragnar at ang grupo nito ay matagumpay na sinunog ang imbakan ng pagkain ni Jarl at nilabanan ng mga sundalo sa proseso. Bagamat nasugatan si Ragnar nagtagumpay sila sa kanilang misyon at si Jarl ay labis ang galit nang malaman niya ito. At pagkatapos isang laban ang nagsimula sa pagitan ni Ragnar at puwersa nito laban sa hukbo ni Jarl kasama si Rollo Floki at Bjorn na lumaban ng marahas. Ang hukbo ni Jarl ay hindi nakayanan ng atake ni Ragnar at mga sundalo ni Lagertha at kalaunan tumakas si Jarl sa takot na nagmarka sa tagumpay ni Ragnar at nagdulot ng labis na tuwa sa mga tao ng Katgat. Ang pamilya ni Ragnar at ang mga tao nito ay bumalik sa kanilang lupain at inangkin ang kanilang pag-aari pabalik sa kanila at ang mga kaibigan ni Lagertha ay niyakap siya sa kanyang pagbabalik sa Katgat. Samantala isang sundalo ang dumating na may balita na ang hukbo ni King Horek ay brutal na inatake ng hukbo ni King Egbert at nalaman din ni Ragnar na ang kinaroroonan ni Athelstan ay hindi pa nalalaman. May mga balita na si Athelstan ay pinagtaksilan ng mga Vikings ngunit alam ni Ragnar na hindi ito magagawa ni Athelstan. Nang maisipan ni Lagertha na umalis sinabi ni Ragnar sa kanya na malaya itong umalis ngunit ang pinto ng Katgat ay palaging bukas para sa kanya. At kalaunan pinahintulutan ni Lagertha si Bjorn na manatili kay Ragnar habang babalik ito sa kanyang asawa na si Sigurd. At pagkaraan ng ilang araw si King Horek ay dumating sa Katgat kasama ang natitirang Vikings kung saan isang hapunan ang ginawa bilang karangalan sa kanya. Nagtanong si Ragnar tungkol kay King Egbert at pinaliwanag ni King Horek na sinubukan nilang makipag-ayos kay King Egbert sa pamamagitan ni Athelstan ngunit pinagtaksila ni King Egbert. Naglunsad ito ng pag-atake sa hukbo ni King Horek na muntik nang umubos sa kanila at ilan lamang ang nakaligtas.
Nagtanong si Ragnar kung si Athelstan ay nakaligtas at tumugon si Horek na kung ito ay maswerte siya ay namatay sa labanan. Sinuportahan ni Floki si Horek at nanindigan tungkol kay Athelstan at iginiit din ni Floki na si Athelstan ay hindi kailanman tinanggap ang kanilang Diyos pagkatapos ay nagtanong si Horek sa susunod na hakbang ni Ragnar. At sinabi rin ni Horek sa kanya na plano nitong bumalik sa Wessex upang gumanti kay King Ecgbert. Pumayag si Rollo at nais na sumama sa kanila ngunit iginiit ni Ragnar na dapat muna nilang harapin si Jarl Borg at tapusin ang mga bagay sa kanya. Sumang-ayon si King Horek ngunit inimungkahi na dapat silang makipagkasundo kay Jarl sa halip na labanan siya at naisip ni King Horek na kailangan nila ng kakampi upang lumaban kay King Ecgbert. Pumayag si Ragnar sa usapan at si Rollo ay pinadala upang iharap ang kasunduan kay Jarl Borg. At sa sumunod na araw pinakita si Bjorn na nagpapakita ng isang pagmamahal sa isang alipin na si Poren at siya ay naakit sa babae ngunit ang babae na isang alipin ay hindi nagpapakita ng positibong tugon sa kanya. Pagkatapos ay narating ni Rollo ang tirahan ni Jarl at sinabi sa kanya ang tungkol sa panukala ni Ragnar at King Horek upang ibalik ang kanilang alyansa. Si Jarl Borg bilang tugon ay pinakita kay Rollo ang unang bangkay ng kanyang asawa at naniniwala na ginagabayan siya nito sa paggawa ng mga desisyon. Si Jarl ay nag-atubili na bumalik sa lugar ni Ragnar sa pag-aakalang maghihiganti si Ragnar sa kanya ngunit tiniyak ni Rollo sa kanya na si Ragnar ay walang galit kaninuman. At yun ang pinakamahusay na kakayahan ni Ragnar na ginawa siyang kakaiba sa lahat at nagpakita rin siya ng ganitong ugali sa kanyang kapatid na si Rollo at habang nakikinig tinanggap ni Jarl ang panukala. At sa England si Athelstan na ngayon ay isa na ulit pari ay nagsusulat ng Biblia sa iba't ibang pahina upang itabi ito sa mga susunod na henerasyon gaya ng utos ni King Ecgbert. At nang dumating si King Ecgbert upang makita siya pinuri nito ang kanyang sining at nagtanong tungkol sa Diyos ng mga Vikings at nagtala si Athelstan ng ilang pagkakahalintulad sa pagitan ng Diyos ng mga Vikings at paniniwala ng mga Kristiyano at binanggit ang sakripisyo ni Odin katulad ng ginawa ni Jesus. Pagkatapos ay pinakita ni Ecgbert kay Athelstan ang mga Romanong sining at pinaliwanag na hinahangaan nito ang kaalaman ng mga Romano at nais na matuto sa kanila. At pagkatapos nito pinakita din ni Ecgbert sa kanya ang ilang Roman scroll mula sa sinaunang panahon at nais niya na i-transcribe ito ni Athelstan. Si King Ecgbert ay mahilig matuto at nais rin ito na ipamana ang karunungan sa kanyang mga inapo matapos na matuto sa mga banal na sining na ito. At sa isang hapunan sa Kattegat upang tanggapin si Jarl lumapit si Ragnar sa kanya at sinabi na panatilihin siyang buhay at may pakinabang at maaari nilang makamit ang magagandang bagay ng magkasama. At nang makita ang mabait na pag-uugali ni Ragnar tiniyak ni Jarl ang kanyang katapatan at samantala pinakita si Lagertha na lubhang nasugatan dahil binugbog ito ng kanyang asawa dahil sa pagkuha nito sa kanyang puwersa upang tulungan si Ragnar. Ang asawa ni Lagertha ay labis ang galit sa kanya dahil sa hindi nito pagsunod sa kanyang mga utos dahil dinala nito ang kanyang mga tauhan sa laban nang wala ang pahintulot niya. At ngayon ay iinsultuhin siya nito sa harap ng lahat sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang hubad na katawan gayunpaman si Lagertha ay may sariling dignidad kaya sinaksak nito ang mata ng kanyang asawa. Pagkatapos ay sinenyasan nito ang isang lalaki na lumapit sa kanila at pinutol ang ulo ng asawa ni Lagertha gamit ang kanyang espada. At balik sa Kattegat ang mga bagay ay lumiko habang inutusan ni Ragnar ang kanyang mga tauhan na umatake sa hukbo ni Jarl at sinunog ang kanilang tinutulugan. At sa isang laban nahuli ni Rollo si Jarl na nagmakaawa ngunit hindi pinansin ni Ragnar dahil gumawa ito ng isang pagkakamali sa pag-atake nito sa pamilya ni Ragnar. Si Ragnar ay gumawa ng parusang agila para kay Jarl na isang napakasakit na parusa para sa kanya. At pagkaraan ng ilang araw pinakita si King Horek na nagpapakita ng pag-aalala kung wala ang mga barko at tauhan ni Jarl at hindi nila epektibong maaatake ang Wessex. Tiniyak ni Ragnar na makakahanap sila ng ibang kaalyansa na tutulong sa kanila at binanggit nito na pinadala na niya ang kanyang mga tauhan upang maghanap ng sasama sa kanila. Hiniling ni King Horek kay Ragnar na itigil ang pagpatay kay Jarl hanggang sa makahanap sila ng kapalit na kaalyado. At balik sa England kung saan dumating si King El sa Wessex kasama ang kanyang pamilya upang makipagsanib puwersa kay King Ecgbert at ginawa niya ito upang lumikha ng plano laban sa mga Vikings. Sa tingin ni King Ecgbert na dapat hindi sila makipaglaban sa mga Vikings dahil kahit gaano nila subukan na talunin ang mga ito patuloy silang bumabalik sa kanilang lupain pagkaraan ng ilang panahon. Kaya ang tanging solusyon sa problemang ito ay magkaroon ng kasunduan sa mga Vikings at bigyan sila ng ilang lupain upang magsaka sa England. At sa Kattegat isang sundalo ang dumating upang ipaalam kay Ragnar na ang isang Earl ay handa na maging kaalyado nila sa susunod na paglalakbay nila sa kanluran. Bagamat hindi pa narinig ni Ragnar ang pangalan ng Earl ito ay sabik niyang makilala.
At nang magtungo si Ragnar upang makilala ang Earl sa kagubatan, nakita niya na ito ay ang kanyang dating asawa na si Lagertha. At kinuha nito ang pwesto ng Earl sa pamamagitan ng pagpatay nito sa kanyang asawa, at ngayon siya ay handa na maging kaalyado ni Ragnar para sa susunod nitong pagsalakay. At sa kinagabihan nakaharap ni Jarl ang kanyang kapalaran na hindi na siya kailangan, at si Jarl ay sumailalim sa kasuklam-suklam na parusang agila. Binuksan ni Ragnar ang kanyang katawan at inilantad ang kanyang baga mula sa kanyang likuran at iniwan itong mamatay sa masakit na kamatayan habang pinapanood ng lahat. Ang episode ay nagsimula kay Aslog na nahihirapan isilang ang kanilang ika-4 na anak. Ngunit tinulungan nito ni Siggy at sa wakas nagpakita si Aslag ng matagumpay na panganganak at isinilang ang sanggol. Gayunpaman si Ragnar ay nalungkot nang makita ang sanggol dahil ang bata ay isinilang ng walang buto sa kanyang mga binti. Ang eksena ay lumipat kay Lagertha na hinikayat ni King Horek na ihanda ang kanyang mga tao at barko ng mabilis para sa kanilang paglalakbay sa Wessex. Bumalik si Lagertha sa kanyang kaharian upang ihanda ang mga mandirigma at barko sa kanilang paglalakbay. Samantala si Ragnar ay iniisip ang hinaharap ng kanyang walang buto na anak at inimungkahi nito na dapat nilang tapusin ang sanggol dahil mahihirapan lamang ito sa kanyang paglaki, ngunit tumanggi si Aslag na gawin ito. At sa Wessex si Princess Quentret ay dumating sa kaharian ni King Egbert at siya ang anak ng yumaong hari ng Mercia na dumating pagkatapos na planuhin ang pagpatay sa kanyang kapatid upang masigurado ang trono para sa kanyang sarili. Naghihinala si Quentret na gusto ni Egbert ng alyansa sa kanyang upang tulungan siya na makuha ang trono ng Mercia na kinumpirma nito habang kumakain sila. At para dito nais nito si King Egbert na salakayin ang kaharian ng kanyang tiyuhin at sa kanyang nakakabatang kapatid dahil nais nito gumanti sa kanila. Ngunit si King Egbert ay hindi handa sa mga ganito at nais nito tumuon sa mga Vikings sa mga panahon na ito. At sa Katgat ang mga Vikings ay nagpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay at naglakbay patungo sa Wessex. At sa panahon ng paglalakbay sinubukan ni King Horek na manipulahin si Floki upang magalit kay Ragnar. At plano ni King Horek na gumawa ng kanyang sariling hukbo para sa mga susunod na pagsalakay dahil ayaw talaga nito makasama si Ragnar. Ngunit para sa kanyang plano kailangan nito ng isang magaling at mahusay na lalaki katulad ni Floki. Ang eksena ay lumipat sa Wessex kung saan ang mga Vikings ay nagtayo ng kampo sa tabi ng isang ilog. Pinadala ni Ragnar ang kanyang tauhan na si Thorstein bilang isang sugo para kay King Egbert at inimungkahi ang negosasyon. Si King Horek ay nagalit sa desisyon na ito at nais nito na sumalakay sa tropa ni King Egbert sa oras na dumating sila. At bukod pa siya rin ang hari at nais nito na siya ang gumawa ng desisyon, ngunit si Ragnar ay hindi siya pinayagan na mamauno. Si King Horek ay nagtungo doon upang gumanti kay King Egbert, ngunit si Ragnar ay may iba pang plano. At pagkaraan ng ilang oras ang tugon mula kay King Egbert ay dumating mula sa kanyang anak na si Ethelwulf at dinala ang mensahe kay Ragnar at sa hukbo nito. Si King Egbert ay handa na para sa negosasyon at pinakita rin ni Ethelwulf ang singsing ni Ethelstan kay Ragnar at nagpapakita na ang pari ay buhay pa rin at nasa ilalim ng proteksyon ni King Egbert. At nang makita ito si Ragnar ay naging labis na masaya at habang sinimulan ng tropa ang pagbalik sa kastilyo ang anak ni King Horek ay tinambangan si Ethelwulf at pinatay nito ang kanyang mga tauhan, ngunit hinayaan si Ethelwulf upang magpadala ng mensahe kay King Egbert. At sa gabi pinakita ni Ragnar ang kanyang galit kay King Horek at ayaw nito na makisali sa labanan dahil sa tingin nito na sa pagkakataon na ito ang mga hari ng England ay handa na para sa kanila. Nais din ni Ragnar na mabawi si Athelstan ng ligtas mula sa mga Kristiyano, ngunit walang Viking ang may pakialam sa kanya. At sa sumunod na umaga habang papalapit ang mga Vikings sa labanan nakita nila ang malaking puwersa ni King Egbert habang ang ilan kabilang si Lagertha ay nais na maghintay habang ang iba naman ay sumugod at isang matinding laban ang naganap. Ang hukbo ni King El at King Egbert ay sumalakay sa mga Vikings at bukod pa walang kabayo ang mga Vikings at modernong sandata na mayroon sa kanilang kalaban. Kaya naman ang mga Vikings ay brutal na pinagpapatay sa unang pagkakataon ng pakikipaglaban nila. Si Rollo ay nasugatan ngunit si Ragnar ay nagpatuloy at hinikayat ang lahat na huwag mawalan ng pag-asa. At pagkaraan ng ilang sandali pinakita na ang kanilang pagkakataon na manalo ay kaunti at nagpasya ito na umatras at nangako na ipagpapatuloy ang laban sa susunod na araw. Tinawag nito ang kanyang mga tauhan na tumakas sa lugar habang iniwan ang sugatan na Rollo. Dumating si Athelstan sa pinangyarihan upang gumanap bilang mensahero ng kapayapaan at habang pinapatay ng mga sundalo ang natitirang Vikings nakita ni Athelstan si Rollo at hiniling kay Egbert na iligtas ang lalaking ito. At sa kabilang banda ang mga Vikings ay lubhang nasugatan at hiniling ni Ragnar kay King Horek na tignan ang resulta ng kanyang mga aksyon at kung pumayag sila sa negosasyon ang kahihinatnan ng mga bagay ay iba sana.
Ngunit si King Horek ay nagpatuloy pa rin at nanindigan na gumanti kay King Egbert at inimungkahi din ni Lagertha na ang pag-atake sa kastilyo sa kondisyon nila ay hindi magandang desisyon. Si Bjorn ay nagagalit din sa kanyang pagganap dahil nakipaglaban ito sa unang pagkakataon sa totoong digmaan at natalo sila. Gayunpaman tiniyak ni Ragnar sa kanya na mahusay itong nakipaglaban at wala ni anumang espada ang tumama sa kanya kaya tinawag siya ni Ragnar bilang Bjorn Ironside para sa kanyang katapangan sa labanan. At sa kabilang banda si King Egbert at King El ay pinagdiwang ang kanilang panalo at nais ni King El na patayin ang natirang Viking ngunit sinabi ni Egbert na hindi ito matalinong desisyon dahil dapat silang makipagkasundo sa mga ito upang manatiling payapa ang parehong panig. Si Athelstan na natiling mensahero ng kapayapaan at inihatid ang mensahe ni King Egbert kay Ragnar. Si Egbert ay handang magbigay ng lupain sa mga Vikings at mga kayamanan upang makabalik na sila at si Ragnar ay masaya na makita si Athelstan at sinamahan niya ito pabalik sa kastilyo at nais ni Ragnar na protektahan si Athelstan sa anumang pag-atake mula kay King Horek katulad ng ginawa nila kay Ethelwulf. At sa sumunod na araw ang mga bihag ay pinagpalit sa pagitan ng Vikings at King Egbert para sa negosasyon. Si King Horek, Ragnar at Lagertha kasama si Athelstan ay umupo sa isang mesa kasama si King Egbert. Sinabi ng hari ang kanyang mga alok at magbibigay ito ng lupain para sa mga Vikings at ilang kayamanan at ibalik si Rollo at pati na rin ang pagkakataon sa mga Vikings na sanayin sa palasyo ng prinsesa ng walang kapalit. Si Ragnar at Lagertha ay pumayag sa kasunduan ng hindi nag-iisip at hindi nagtagal dumating ang kayamanan sa mga Vikings at nagsimula din silang umalis sa England. Sinabi ni Ragnar kay Ethelstan na nais niyang bumalik ito kasama sila at nais din ito ni Athelstan kaya sinamahan nito ang mga Vikings pabalik sa Kattegat. At balik sa Norway nakita ni Ragnar ang kanyang mga anak at asawa nito at tinanggap din ni Aslag si Lagertha at Bjorn pabalik sa bahay. Idiniklara din nito si Poren bilang isa ng malayang babae dahil alam nitong mahal ni Bjorn ang dalaga at si Poren ay nagbihis ng maganda at naghihintay sa binata habang ginamot din ang mga sugat ni Rollo sa Kattegat. Pinakita si King Horek na dinala ang kanyang buong pamilya sa Kattegat kung saan binati sila ni Aslag at pinakilala ni King Horek ang kanyang pamilya sa pamilya ni Ragnar at inimungkahi na pagsamahin ang kanilang pamilya sa pag-aasawa dahil marami itong anak na babae at si Ragnar ay maraming anak na lalaki. Ngunit si King Horek ay sinusubukan pa rin manipulahin si Floki na nilapitan si Horek at nagtanong kung may trabaho ba ito para sa kanya. Binanggit ni Horek na hindi ito masyadong nagtitiwala kay Floki at pagkatapos ay inutusan nito si Floki na patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpatay nito sa isang tao sa Kattegat upang magsimula ng isang laban sa pagitan ni Ragnar. Tumugon si Floki habang nagtipon ito ng ilang halamang gamot mula sa kagubatan na kalaunan ay ginamit niya upang lasunin si Thorstein gamit ang anak ni Ragnar at ikinagulat ito ni Bjorn na nanumpa na maghihiganti para sa pagkamatay ni Thorstein. Gayunpaman nakaramdam ng tiyak si Horek na si Floki ay nasa kanyang panig. At nang maglaon inihayag ni Horek ang plano nito na patayin si Ragnar at ang kanyang buong pamilya upang matiyak ang kanilang pamumuno at nag-aalala na kung sino sa pamilya ni Ragnar ang makaligtas ay magiging banta. Binigay nito ang kutsilyo kay Siggy at inutusan nito na patayin ang pamilya ni Ragnar at inalok ito na papakasalan siya kung tatapusin nito ang trabaho na ito. Pagkatapos ay pinakita ni King Horek ang isang espada sa kanyang anak at sinabi na pag-aari ito ng maharlika na pamilya at isang araw ay magagamit niya ito kung magiging hari siya. At nang umatake ang puwersa ni Horek ang mga tauhan ni Ragnar ay handa na sa kanila at lumaban pabalik. At sa kaguluhan si Floki ay nasa panig ni Ragnar at tumalikod kay Horek at pinagtaksilan siya. Si Thorstein ay buhay pa rin at ibig sabihin na isa itong bitag upang mahuli si Horek sa kanyang mga plano. At si Horek na nasa kamatayan na ay nagmakaawa para sa buhay ng kanyang anak na siyang ginawa ni Ragnar. Ngunit ang lahat sa kanyang pamilya kabilang siya ay walang awa na tinapos at sa wakas nakita ni Bjorn ang maharlikang espada na nasa pag-aari na ni Ragnar na siyang bagong hari ng Hilaga. At sa huling eksena pinakita si Ragnar na nasa gilid ng isang bangin at mag-isa habang iniisip ang hinaharap. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.